Kapag pinag-uusapan ng pag-a-abroad, karaniwan mong maririnig, mag-Middle East ka na lang, mas mabilis. O di naman kaya mag-Hong Kong ka kasi mas malaki ang sahod. Or di naman kaya mag-Malaysia ka kasi mabilis sila mag-deploy. Pero para sa akin, alam niyo kung anong pinili ko? Mas pinili ko ang Singapore. So, hi mga ka-abroad, Yaya Jin here. And welcome to your Abroad Helper. Alam ko, marami sa atin ang nangangarap ng magandang buhay para sa ating pamilya. Marami tayong gustong gawin, gustong mapundar. At sa video na ito, ikukuwento ko kung paano ako nakarating dito at bakit Singapore ang naging best choice ko. Ito na yata yung pinakamagandang choice na ginawa ko sa buhay ko. Kung iniisip mo rin na mag-apply, baka makatulong itong video na ito na dagdag kaalaman para sa'yo. A disclaimer lang mga ka-abroad, kung nanonood ka, gusto ko lang linawin na hindi ako ahente at wala akong offer na trabaho. Hindi ako connected sa anumang agencies. Lahat ng maririnig nyo dito, base lang sa personal kong karanasan. At syempre, ikukwento ko rin yung mga karanasan ng mga naging kaibigan ko dito soon. Gamitin nyo ito bilang dagdag na impormasyon. Pero syempre, siguraduhin nyo pa rin na magre-research kayo sa DMW website o kaya naman sa Ministry of Manpower ng Singapore at sa mga legit pages na at groups. Syempre, dagdag nyo yung groups. Mag-join kayo sa mga groups. Alam ko, mahirap ang buhay abroad. Yes, napakahirap. Pero mas mahirap ang manatili sa Pinas nang walang pagbabago sa buhay. Kaya mas pinili kong sumubok na mangibang bansa. Although marami akong sinakripisyo para dito. Isa na doon, yung makitang lumaki yung anak ko. Hindi naging madali ang journey ko. Bago ako nakapunta dito, marami pa akong pinagdaanan. At halos 3 buwan na akong naghintay sa agency sa unang apply ko. At the end, nag-back out din ang employer. At wala akong nagawa, kundi nag-decide na lang ako na umuwi. May nagsasabi pa sa akin na, mag-Middle East ka na lang kasi, mas mabilis doon. O kaya naman, Malaysia. Yun yung ino-offer sa akin ng agency. Alam yun, umabot ako sa puntong gusto ko na lang talagang sumuko. Pero naniwala ako na may plano si God para sa akin. Kasi hindi ako tumigil mag-research. Nag-research ako na nag-research, naghanap ako ng mga agency na nagpo-post mga agent. And nakahanap ako ng hindi mabigat na salary deduction. Actually, 2 months salary deduction lang ako. At ang maganda pa, hindi ko na kailangan lumuwas ng Maynila habang nag-a-apply or may interview or di naman kayo mag-stay sa accommodation ng agency kasi na-trauma na ako diyan. At alam niyo yun, sa bahay na lang talaga ako naghihintay ng interview, kukontakin ako ng agent ko sa WhatsApp. Kaya habang nag-a-apply ako, nakakapagtrabaho pa rin ako noon at nakakadiskarte pa rin. Doon nagsimula ang panibagong pag-asa ko talaga nung nakita ko yung post na yun. Wala na sila ngayon, kaya kung may nagtatanong sa inyo, wala na po yung agency na yun, hindi na sila nag-ooperate. Pero yung ka-tie-up nila na agency sa Pinas, nag-ooperate pa rin. Legit naman sila. So, why Singapore? Bakit nga ba Singapore? Sa dinami-dami ng bansa na pwede nating puntahan, bakit ko napili ang Singapore? Unang-una, para sa akin malapit lang siya sa Pinas. 3 oras hanggang 4 na oras lang ang biyahe dito. Pareho lang din ang oras sa Pinas. Kung magpapahinga ka na ng gabi, pwede mo na makausap yung anak mo, yung asawa mo, yung jowa mo, or di naman kaya makipagtsikahan sa, alam mo yun, kumari mo. At pangalawa, walang placement fee dito, pero salary deduction ang tawag. And usually, 1 to 5 months yung deduction, depende yan sa agency kung paano ang usapan na deduction. Meron kasi yung iba nakikiusap na huwag muna ibawas ang buo, hatiin ng ilang buwan ang kaltas. Kaya dahil diyan humahaba yung pag-deduct. At dahil dito hindi mo na kailangang umutang bago ka umalis. So hindi ka malulugmok sa utang. Mag-focus ka na lang talaga sa trabaho. At pangatlo, ligtas ang bansa. Mababa ang crime rate at sa bawat pagtingin mo, maraming CCTV. Sa lahat, lingon-lingon, CCTV yan. And may regulated working hours tayo dito. Syempre, rest day kada linggo at mandatory medical check-up every 6 months. Kasama rin ang public holidays. Pero kung first timer ka, usually hindi ito na ibibigay. Sa lahat ng mga natanong ko, mga kaibigan ko, yung first talaga nila, swertehan talaga. Pang-apat, English friendly dito. Hindi ka na mahihirapan na mag-aral pa ng ibang lengguwahe. Kasi mas madali makipag-usap sa amo. At dahil malaki ang Filipino community dito, hindi ka na din mag-iisa. Kahit saan ka lumingon, saan ka magpunta, may kababayan at kababayan kang makikita dyan na pwede mong pagtanungan kung may hindi ka alam. At higit sa lahat, may chance ka rin na makapag-aral habang day off mo. Kaya kung nagbabalak ka na magpunta dito sa Singapore para magtrabaho, sulitin mo na at sabihin mo sa amo mo na bigyan ka ng 2 off sa 1 buwan. Kasi pwede ka kasing kumuha ng mga courses dito like nursing aid, computer literacy, money management,
cooking, dressmaking, baking, puwedeng maging stepping stone ito para sa mas malaki mo pang pangarap at higher salary, 'di ba? It's a way of you improving yourself habang nagtatrabaho ka. Kaya kung iniisip mong mag-abroad, hmm, sana makatulong ang video na ito sa'yo. Tandaan lang na hindi nadadaan sa shortcut lahat, okey? Kailangan mo talagang magbigay ng effort. Kailangan mo ng tiyaga, sakripisyo, dugo't pawis, at tamang mindset. At kung may topic ka na gusto mong pag-usapan natin sa next video, comment ka lang diyan sa baba at pag-usapan natin 'yan kung alam ni Kayaya. At muli, ako si Yaya Chin and this is your abroad helper. Salamat sa pakikinig at good luck sa application mo ka abroad, ah. See you sa next video ko. Bye-bye.